Tama na mas marami ng mulat. Iba ba peking bangko, tama na ang pagbubuhat. Ilang beses mang patawarin kahit na isagad. Tol, chong pare bro, isa track. Ngunit di rin masisi kung sa katagalan ay nakakalimutan natin sino. Hello, good afternoon. Good afternoon mga kababayan. So, may nag-request sa akin itong video ni Sardonsky. Na-upload ito noong March 28, 2023. So, ang title, Tikbalang Magtago Ka na Donsky. So, ito yung tikbalang video, ano? Well, itong pagkakagawa ng video na to medyo okay. Pero, as a skeptic, masasabi ko na fake tong video na to. 'Di ba? So, tingnan natin yung ano, try natin na bigyan ng explanation. Ayoko sabihin na debunk eh, 'di ba? Pero, try natin na magkaroon ng explanation doon sa nakikita natin. Kasi ito yung mga highlights sa video nito eh. Diba? May nakita na naglalakad doon. I-high quality ko nga. 60 frames per seconds. 60 frames per second. Tingnan natin kung gagana. Ang bagal. Nag-upload kasi ako ng isang video eh. So yan ano, pinapakita ito, semi-transparent na shadow. Na supposed to be, ito ba yung tikbalang mga men? Tingnan nga natin. So, ayan yung video. So, nung unang, ang ingin ng pusa ko, sorry. Nandito ako, uli ka na. Ang tao dyan sa taas. Anyway, anong problema? Pililing tong pusa ko, nakakainis. Anyway, doon sa unang, please naman, Norman. Nung nakita mong pupulot ako ng tsinelas, bigla kang Anyway, ang unang madaling bigyan ng explanation dito, hindi tayo gagamit ng word na debunk ha. Explanation. Ang gagawin natin, ipagpapalagay natin na i-replicate din natin itong gagawin niya. 'Di ba? So, ang unang tanong niyan, ba't may naririnig kang huni ng tikbalang wala namang kabayo diyan, 'di ba? Mga kababayan ko, wag natin kalilimutan na meron na da-download sa kahit sa YouTube ng sounds ng kabayo. Diba? Tingnan natin na nag-search ako ng meron dito sounds ng kabayo. Pwede kang kumuha diyan sa YouTube. 'Di ba? Kung ano yung original sound file na ginamit ni Sardonsky, hindi ko alam. Pero malinaw, may makukunan kang sound ng kabayo. Ito pala, horses sound. Gusto ko lang iparinig sa inyo na hindi imposibleng makakuha. Then pag nilagay mo sa video mo yan, pwede mo namang enjoy up to 1,000 pesos pwede mong hinaan yung volume para to make it to make it appear na na nasa malayo, nasa distance. Piliin ang yung kabayo. Gagawin natin mga men ha. Halimbawa, itong kabayo na to, Bagal. Sorry ha, mabagal yung internet ko kasi tuwing umaga na lang mabagal. Diba? Pag ganyan, aalisin ko yung itsura para ako halimbawa nandito may kabayo dito sa tabi ko, Pwede ko i-play yan. Ngayon, kung gusto kong maging malayo, hihinaan ko lang yung volume para magmukhang malayo. Diba? Distant na yung sound ng kabayo.
May nado-download ka niyan. Diba? Pwedeng palakasan, pwedeng pahinaan para magmukhang malayo. Same as dito sa video ni Sardonsky. So may explanation na tayo do sa sound ng kabayo. Diba? Pwede mong lagyan yan eh. Pwede mong sa editing, pwede mong pagmukhain malayo. Or pwede mong ipan yung channel ng ipan yung yung sounds kung sa left or right. Pwede mong gawin yun sa So meron na tayong explanation doon sa huni ng kabayo. Ito na lang yung natin. Ito na lang yung natitirang i-explainin. So dito may nakitang parang something naglalakad. Obviously hindi naman mukhang kabayo yung naglalakad or mukhang yung traditional na tikbalang, hindi naman ganyan na itsura, no? Diba? So para siya nakayuko na shadow. Transparent ba? Ito, feeling ko ang unang ko do superimpose eh. Pero panoorin nga natin yung tagpong yun dito sa video niya. Kung paano nag-start yun. Nung una feeling ko green screen kasi parang siya eh. Semi-transparent eh. Hello? Ikaw na talaga ako. Anong timestamp nga yun? Nakalimutan ko i-take note ko anong timestamp. Ayan sa paligid, puro ako yan. Ito na yung narinig natin. Hello? May kabayo ako dito, guys. Oh my God. Mahina yung volume nung para to make it appear to make it appear na malayo yung or distant yung sound. Explainable yun. May kabayo. Yung mga stop doing this parang hindi naman kasi kung gusto nyo maging legit na ghost hunter, magpaka-legit na lang kayo. Hindi yung ganyan na alam mo na natin peke ito, pwede ba? Kasi kung ito lang naman iisipin nyo kung totoo to, common sense na lang breakthrough na to sa sa paranormal studies eh. 'Di ba? Pwede ba, man? Stop doing this. Kabayo dito. May kabayo na tulong. Kabayo kaya ritik pa lang. Doon pa nga lang sa pagkakasabi niya, parang nililid na kayo na paniwalaan na yun ay tikbalang talaga. Kasi kung halimbawa, kung skeptic yun, baka mamaya kabayo yun, mga viewers, kabayo yun. Pero, ganito yung pattern na nahalata ko kasi kay Sardonsky. Parang pinipilit niya talagang maniwala yung mga tao. Binibigyan niya ng kabayo, tikbalang. Parang, ba't mo isasuggest yung imposible? I mean, ibig ko sabihin, yes, possible na may tikbalang, pero doon muna tayo. May kabayo ba dito? Dapat ganun muna. Doon muna tayo sa pinaka-realistic. Bago mo isiksik yung may tikbalang dito, di ba? How sure are you na tikbalang talaga yon? Or paano ka nakapag-isip na hindi kabayo yon? Yun ay isang tikbalang. Di ba? Mas maganda sana ka muna eh. I mean, parang pinipilit mo. Same yan, nakita ko ng pattern ni Sardonsky yan eh. Yung may mga kasama siyang vlogger na mag-i-explore. Tapos kung ano-ano yung mga finifeed niya sa utak nung kasama niyang vlogger na, uy,
may nakikita ako diyan kahit wala naman nakikita, ano, yung sasabi niya, parang may nakita ako doon. Parang may nakita, pero doon sa video niya wala naman nakikita. Yes, I know. Pwede may third eye ka, pero hindi nagma-manifest sa video, pero lahat na lang ganun eh. Hanggang sa tinakot yung mga kasamahan, di ba? Anyway, dito muna tayo mag-stick sa ano to. So ayun guys, rinig nyo naman. Yun yung mga ano din na merong sign dito na meron. Baka merong tikbalang dito. Tignan mo? Ayun na yun. Mga sign daw. Talagang pinipilit yung tikbalang eh. Parang kabayo siyang boses. No. Saka yung ano, yung mga nakakaalam ng totoong tikbalang, literal ba talagang kabayo ang boses? Literal bang kabayo ang boses ng ano? Nung tikbalang? Kabayo siya boses. Oh my God. Oh my God. Yun yung ginagaya sa kanya, no? Yung oh my God na yan. Bumaba ka na dito, sige na. Pinakain na nga kita eh. Paka ano mo naman. Oh my God. Ignore nyo yung pusa ko ha, maingay lang talaga. Oh my God. Hello? Ikaw na talaga ako. Tsaka sa akin, hanggat maaari, i-minimize yung paggamit ng sounds. Nagiging artificial men eh. Yes, I know, ano, nakakadagdag ng ano yun, pero minsan wala na sa timing, tapos annoying na yung ano. Hindi, ano, critic kasi ako. Hindi ako pwede kasing pumuri ng pumuri lang. Siyempre sasabihin ko, kasi reaction video ko to eh. Mamaya may magalit na namang fans ni Donsky sa akin. Reaction video ko po to. Kaya sasabihin ko yung nafe-feel ko do sa video. Dito annoying yung sound eh, di ba? Hindi ka na dapat naglalagay ng sound ng ganyan, men. Well, kung trip mo yan, gawin mo, pero sasabihin ko din kung ano yung trip ko. May tikbalang na tunog kanina. Pero pusis kabayo. Pero dito sa likuran. Paano mo wait lang ha, paano mo nasabing tikbalang yon na boses kabayo? Ano yung naano mo dun sa sound? Ano yung nakapa mo dun sa sound na yun ay tikbalang hindi talaga kabayo na nagboboses kabayo lang? Dahil kayo mga fans si Donsky, dahil ano? Paano niya nasabi na tikbalang yun na nagboses kabayo? Dahil sagutin nyo. Hindi, para maliwanagan din ako ha. Parang ganito yan, men eh. Let's say nasa abandoned mansion tayo, ano, haunted house. Pag may narinig kang bata, sasabihin mo, ay bata yon, narinig ko yung bata, may tawag dito, may nagsalitang bata. Kinilig ako dun sa nabasa ko. Anyway, may nagsalita. Sasabihin mo, parang may narinig akong bata nagsalita. Hindi mo sasabihin na narinig ko yung multo na nagtutunog bata. Nagigets niyo ba ibig ko sabihin? Di ba? Narinig ko yung ano, parang may narinig akong bata. Ganun dapat eh. Kaya dito palang artificial na agad itong ginagawa ni Donsky. Narinig yung tigbalang na nagtutunog kabayo, parang sure ka na agad. Di ba? Hindi mo pwede sabihin, may narinig akong kabayo. Shut up! May narinig ka lang kabayo, huwag mo nang dugsungan. Di ba?
dinidiktahan niya yung ano eh. Habang naglalakad ako, nararamdaman ko, oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Hello? Nasa paligid ko sila. Nasa paligid natin, guys. Nasa paligid natin. Dito na ba makakita ng ano? So ito na yung naglalakad. Nung una, iniisip ko superimpose to na in opacity lang. Kasi feeling ko fake yung ano men eh. Pero tingnan natin Ulitin natin Bigla may naglakad na tao, 'di ba? Dito naman halata na ano pinapan ito wait lang yung style ni Sardonsky ganyan minsan eh. Silang dalawa ni Kuya Red actually. Yung ipapan nila sa gilid-gilid yung camera sabay may pagharap may makikita. Never pang nangyari na, 'di ba do sa White Lady na yung kinatukat niya ganyan din eh. Sa iba niya pinapan na pagharap niya may nakikita. Never nangyayari na dire-diretso yung camera bigla may nag-appear. Diba? So, pinapan niya sa paligid-ligid, then suddenly may makikita siya lalabas. Oh my God. Oh my God. Patay ko yung ilaw, guys. Nakita ako. Oh my God. Patayin ng ilaw kasi nga yun yung paraan para mawala. Ito actually feeling ko hindi mo naman pinatay ilaw, talagang binlockout mo yan eh. Ito, tingnan natin pag-aralan natin yung di umano'y Shadow Man. Wait lang naglo-load. Discover Nutellus limited edition jars, showcasing the beauty of the Philippines. Feeling ko, hindi naman siya sinuperimpose. Kasi, ang unang-una, pag sinuperimpose mo yan, mahirap. Pagka, kailangan naka-steady ang camera mo dyan para consistent eh. Ang nangyayari kasi dito, naglalakad si Donsky, pero yung supposed to be kung ano man yan, consistent dun sa paglalakad niya. Yan ang mahirap gawin eh. Yung shot na ganyan eh. Kung halimbawa tatapal ka, let's say ito may ano ba example ko? Kuha ako ng green screen paano bang example niyan? Kaya napansin nyo ba yung peking duwende? I-search nyo na lang yung peking duwende ni Bimby. Palaging pag nagpapakita yun naka-steady yung camera. Kasi pag gumalaw-galaw yon at nag-superimpose ka, gagalaw-galaw din yung yung duwende niya. Panoorin nyo yun sige, bibigay ko yung link kung paano pinipeke ni Bimby yung parang ang naiisip ko nung una ganon. Kasi feeling ko semi-transparent ito naglalakad eh. Pero nakikita ko solid siya. Solid siya men. I-replay niya ba ulit? Ang nangyari lang iniwas ni Don, siguro natakot si Sir, kasi yun ang narrative niya natatakot siya kumbaga, Diyos ko, pero hindi natin ma-realize part ng trick yun. Kasi kapag hindi siya natakot doon, mapipilitan siya yung videoan at sundan niya yun kung ano yung naglalakad. Kasi wala namang, let's say kung halimbawa, let's say random na nakita mo to,
pwede mong i-assume na tao yan. Tao, kasi tao yung galawan men eh. Hindi naman unusual yung galaw niya eh. Tingnan mo. Ano, para siyang naka-crouch ba ang tawag niyan? Or nakayuko na naglalakad? O yan o. Diba? Ako para sa akin, tao to na naka-black. Nung una akala ko transparent eh, pero hindi siya transparent. Maganda lang kasi nga pixelated yung yung camera. Kasama sa effect yun eh, yung pagiging pixelated eh. Tingnan mo. Medyo fuzzy yung image, nagkakaroon ng illusion pero solid yan. Solid. Na tao, hindi siya shadow, hindi siya all black lang yung suot. Ayan o. Ngayon, ang ginawa na lang ni Sardonsky, bigla niyang bigla niyang iiwas. I mean, para maging thrilling yung experience sa mga nanonood. Oh my God. Patay ko yung ilaw, guys. May nakita ako. Oh my God. Pero para sa akin, lang yun eh. I mean, ako, sa akin lang naman, kayo mga ghost hunter, ako, duwag ako sa ganyan. Yung mga katatakutan na ganyan, di ba? Ginigib ko na yung credit sa mga ghost hunter. Siyempre, kaya ka nag-ghost hunter, matapang ka. Di ba? Matapang kang humarap sa mga ganyang bagay. Hindi ko mag-gets na may nakita ka na biglang tatakbuhan mo. Yun na nga yung hinahanap mo eh. Kaya ka nga nandyan eh. Di ba parang may mali doon, men? Halimbawa ganito, hunter ka. Nag-hunt ka ng baboy ramo sa wild. Di ba? Nag-hunt ka ng baboy ramo sa wild. Ngayon may nakita ka, tatakbuhan mo. Parang doon palang mali na talaga eh. Kasi kung natatakot ka sa baboy, huwag kang huwag kang mangaso, huwag kang mag-hunt. Pag natatakot ka doon sa hinahunting mo. Ito, nag-ghost hunting ka eh. Tapos may nakita ka, tapos biglang aatrasan mo, men. Di ba parang may mali doon? Parang lang naman, hindi ko sasabing mali, pero parang may mali. Kasi alam mo may intindihan ako kung first timer ka mag-ghost hunt eh. Ilan na ba ang videos na nagawa mo? Tapos pag matatakot ka. Si Kuya Red nga, harap-harapan, nagte-teleport yung hindi tumatakbo eh. Di ba? Tapos ikaw di ba? Doon pa nga lang, kasi kailangan gawin ni Sardonsky yun para mabigyan ng feel yung video niya na genuine. At the same time, makahanap siya ng lusot para mawala sa frame yung supposed to be tikbalang ba yun or kung ano man yung nakita niya. Diyos ko po. 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 Oh my God. May nakita ako, guys. $47 pa yung brand ng cup niya. Patay mo tayo lang. Maliliit yung yung sukat nun eh, 47. Kaya new era talaga ako. Oh my God. Hello? Sa kanya hahanapin kung nasaan. Yun ang nagde-defy ng logic nitong video na to eh. Nakita mo naman eh. Tapos tinakbuhan mo, tapos after nung mawala na sa kamo hahanapin. Hindi, katulad nga nun, hindi ayaw ko magpaka-plastic let's say ako ang mangyari makita. Siyempre tatakbo din ako. Pero anong kaibahan namin ni Sardonsky? Ako, first time kong gagawin yon. Si Sardonsky, ilan na ba ang video niya sa channel niya? Na palaging may nakikita siya.
Tapos pag may nakita tatakbo ka? Men, ano ba yan, men? 'Di ba ilang videos? 309 videos sa 300 mong video na yan. 'Di ba? 300 video mo na yan. Majority sa video na yan, may nakikita ka kadalasan na hindi maipaliwanag. Tapos merong isang nakita ka dito na entity na papalayo naman sa'yo, tapos tinakbuhan mo. Then after ganon, hahanapin mo. 'Di ba? What those dots mean? It means delay. Delay, what those dots means. So, feeling ko, yun na yung ano yun, no? Yun na yung highlight. Yun na yung highlight ng video. Yun na ba? Oh! For me, totoong tao yun. Totoong tao. Hindi totoo yung panginginig ng kamay niya. Hindi totoo. Pinapakita niya nanginginig yung kamay, pero hindi totoo. Alam niyo kung bakit? Nung inano yung kamay niya, I don't know ha, kasi parang pinapakita niya natatakot siya na nanginginig yung kamay niya. Tingnan mo ha, nung una, inangat niya yung kamay niya, hindi naman nanginginig. Then nung nag-focus na, saka manginginig yung kamay niya. Diba? I mean, artificial yung takot mo eh. Kasi kung nanginginig ka sa takot, unang ano pa lang, nakikita mo, consistent dapat yan. Talagang, diba, pagka halimbawa ito, talagang nanginginig ka na. Hindi yung anong nangyari kasi, papakita mo, then saka ka manginginig. Para kang si diba ganyan ginagawa ni Raymond dati noon? Yung nakita niya pangil ng kidlat. Pag ginagalaw niya hindi siya nanginginig, tapos pagka tumigil yung kamay, saka siya manginginig. Hindi nagninitpick lang ako. Nagre-react kasi ako doon sa video men eh. Kasi may iba man nagre-reklamo kasi ikaw, reaction ka lang, hindi mo gayahin si Boss Rino. Ang reaction video po hindi ginagaya. Kasi may kanya-kanya kaming style. Diba? Kung nagugustuhan yung style ni Boss Rino, di okay. Diba? Sa akin kasi, mas pinipili ko reakan yung nahuhuli ko or naoobserbahan ko. Kasi ang gusto nyong type of reaction katulad kay Boss Rino na yung sabay-sabay kayo nanonood at sabay-sabay kayo natatakot. Diba? Kung nag-i-enjoy kayo sa ganon, di okay lang. Wala namang problema dun eh. Pero wag niyong didiktahan kung paano ako magre-react dahil reaction video, ito ay subjective point of view. Hindi ito gayahan na katulad ng mga ghost hunter pag nagmanananggal yung isa, kailangan may manananggal din sila. Na peking-peke. Hindi peke ang ginagawa ko. 'Di ba? Ang sinasabi ko dito kung ano yung nararamdaman ko, yung totoong reaction ko dun sa video, kaya nga reaction video eh. Hindi naman ganito gagahin ko siya mag-react. Diba? Pag natawa siya sa part na to, matatawa din ako. Pag natakot siya, hindi ganon. Diba, men? Anyway, magpapatuloy pa ba natin to? Oh my God, ayaw pa magbukas. Ayaw pa magbukas ang rutsilyo ko, guys. Ayan. I-ready natin to. Tsaka ano magagawa ng kutsilyo doon? Anyway, yun na nga lang muna. Total, naka 28 minutes din naman ako eh. Anong tingin nyo dito? Ako, kung ano lang yung observations ko, kung may kontra kayo, di kontrahin nyo. Wala namang problema sa akin. Diba? Baka di naman tama kayo. No? Pero para sa akin, ano yun eh, lalaki yun na, or tao yun na, na naka-crouch, tapos naglalakad. Hindi naman natin nakita na biglang nag-appear sa screen, di ba? Yung naglalakad, yung halimbawa, walang tao. Biglang nagkaroon ng tao tapos naglakad. Hindi naman ganoon. Or nawala bigla. Hindi eh. Kasi nung pagpaling niya ng camera, nanggaling somewhere eh. May pinanggalingan
Then nung umaalis na siya, biglang umiwas uli yung camera. So hindi siya magical. Or para sa hindi siya paranormal. Nasa 95%. Ngayon, kung totoo yun, yung 5% na natitira sa na paranormal, di okay lang, paranormal. Pero para sa akin, hindi. Kayo, para sa inyo, hindi ba? Yung takot na nga lang ni Sardonsky, artificial na yun eh. Supposed to be sa pagiging veterano mong ganyan, hindi ka dapat natatakot. Diba? Sa bagay, may mga professional ghost hunters naman talaga na 20 years na natatakot pa rin, ano? Pero nandun pa rin yung enthusiasm nila na makapture kasi yun yung passion nila eh. Pero yung iiwasan, yung matatakot ka pero to the point na iiwasan mo, na parang sinasadya mo para hindi namin makita. Ibang usapan na yun. Anyway, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.